na sinasabi nila na duwag daw itong si Baste. Naduwag daw itong si Baste. Kasi daw, nung sumagot si Torre doon sa hamon ni Baste, biglang lumipad daw itong hindi daw, nagbigay daw ng kung ano-anong kondisyon. O, pakinggan natin. Seryoso na ang paghahanda ni PNP Chief Nicolas Torre para sa kanilang inaabangang boxing match ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Ang problema, umalis ng bansa si Baste kanina. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Mala eksena sa Rocky film ang pag-jogging sa ulan ni PNP Chief Nicolas Torre sa Grabe, no? May tugtog pa talaga. Yan yung sinasabi kong pwede naman siya mag-jogging dun sa loob ng gym nila eh. O kaya pumunta na lang siya dun sa mismong mga fitness. Di ba? May treadmill naman. May opisina ka naman. Pwede ka naman mag-treadmill dun. Bumili ng treadmill. Kailangan mo pa talagang dyan mag-jogging. Grabing kalokohan. Nitong Biyernes ng umaga. Ayon kay PNP spokesperson Jean Pajardo, naka 10 laps din si Torre. Bahagi raw ito ng paghahanda sa anticipated charity boxing match sa pagitan ng Chief Enforcer at The Rebel, Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Mahina na nga ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. So mapansin nyo, matanda na tayo at sabi nga ng trainer ko, mahina na nga ang hangin eh. Kaya wala nang diin ng mga suntok. Kaya I really hope na matuloy ito para makita naman nila na we're serious in this dahil sa ating fundraising ito at ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Matapos tanggapin ni Torre ang hamon, naglatag na ng sarili niyang kondisyon si Baste. Kung serious ka talaga ha, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente. Linawin natin ha, si Torre ang unang nagbigay ng kondisyon. Kanina nga dinidiscuss ko napaka-anuhuin ito. Dinidiscuss ko kaganina sa aking Facebook Live. Napaka one-sided. Diba? Bakit to kanyo? Remember, in every fight, every boxing fight, or any fight, whether it's basketball, volleyball, o kung anumang sports yan, there should be a negotiation. Magne-negotiate sila. Saan ba natin gagawin? Kailan ba natin gagawin? Paano ang ticketing niyan? Saan mapupunta yung proceeds? Tama, mali. Negotiation. Anong ginawa ni Torre? Pala-desisyon. Hindi negotiation, pala-desisyon. Nag-decide siyang mag-isa. Hindi, dito. Punta ka sa linggo. Parang suntukan sa kanto. Oy, punta ka dito sa linggo ha. Pag di ka pumunta, bakla ka. Ganun. Ay, sorry. Huwag naman bakla. Baka sabihin naman nila, homo, Duwag ka pag di ka pumunta sa linggo. Tapos lahat ng kikitain dyan, bigay natin siya ba? Parang ang dating, sandali, bakit ikaw ang nagdesisyon? Kahit ako, kung ako si Baste malapit, magkamukha lang kami, pero hindi ako si Baste. Pero kung ako si Baste, ibabarahin ko yun eh. Sino ka para maglagay ng kondisyon at sabihin mong pumunta ako dyan? This is the all-new 2025 Traverse with... Ako dyan? Ha? Sino ka? Ba't hindi ikaw ang pumunta dito sa Davao? Dito tayo magsuntukan. Sa harap ng KOJC o di kaya doon sa... sa ginagawa. Di ba? Bakit dyan? Sino ka para mag-decide? Isipin nyo na mabuti yun, ha? Di ba? Ang kapal ng mukha ni Torre para diktaan mo ang isang Duterte at sabihin mo, dito ka pumunta.
Eh baka mamaya, pagpunta niya dyan, arestuin nyo na kagad. Pag nasuntok ka, lahat ng bataan mo, i-arestuin na si Baste. Eh di ba, maliho eh. Ay mga nagsasabi dyan, takot daw si Baste. Hindi takot si Baste, may utak si Baste. Bobo lang yung kalaban niya. Puro kayabangan ng inuuna. Hindi mo muna tinanong yung mama, available ka ba sa linggo? Kung available ka sa linggo, dun tayo saan mo gusto? Meet halfway tayo. Kung ayaw mong pumunta dito, sa Visayas na lang tayo, sa Cebu. Patas ang tao doon. Di ba? Bakit bigla ka magdidesisyon? Hindi, sa linggo. Dito sa lugar na to. Tapos biglang babaguhin mo. Hindi, dito na. Sino ka para mag-decide? Hindi, Torre, sino ka para mag-decide? Ang lupit mo eh. Hindi tama yun eh. Hindi tama yung ganong klaseng sistema na ginagawa ho ni Torre. Na siya ang nagdi-decide. Maling-mali po yun. Kahit ako, hindi ako papayag nun eh. Eto, tuloy natin Kaya nga mga kababayan, si Torre yung unang nagbigay ng kondisyon. Ngayon, nagbigay din si Baste. And let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Suportado ito ng kapatid ni Baste na si Pulong. Dagdag ng Davao City 1st District Congressman, dapat gumawa sila ng formal na kasulatan para sakaling mapuruhan si Torre ay hindi masisisi si Baste. Tama. Gusto ni mo mutabang ng baha. Kamo ikaw PNP chief, daghan naman kag kwarta kabalo man ta na pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Tanong pa ni Pulong. Grabe. Ano sabi niya doon? PNP chief, daghan naman kag kwarta kabalo man ta. Daghang ka kwarta dahil sa pagka-aresto mo sa kanyang tatay. Oo nga naman. Daghang ka, dami mo ng pera eh. Sabi ni Pulong ito Na pili mong gidawat pag-alsa sa akong amahan. Tanong pa ni Pulong, ba't di na lang direktang mag-donate si Torre sa mga binaha? Ako ay nagwo-worry. Nakakuha naman ng restback si Torre kay Presidential Advisor for Poverty Hindi na dapat pinapansin yan. Yung mga dadisbar na abogado na, may ibig sabihin yan. Wala nang karapatan magsalita ng mga ganyan. Hindi na dapat pinapansin yung mga ganyan tao. Mga dadisbar na yan eh, mga ganyan. Alam mong nako. Aviation, Larry Gadon. Kung sakaling matuloy ang exhibition match na Mats? charity, Anong boxing, mats? Ano yan? Posporo? Exhibition mats? Pospor ba yan? Hindi posporo yan ha? Naging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. May resolusyon na ang Games and Amusement Board para sa safety and integrity ng inaabangang laban. May mga professional accredited referees din daw sila para matiyak na ayon ito sa established rules and standards of boxing. Ipapaantabay din ang kanilang medical personnel at paramedics sa venue. Pero tila walang bakbakang mangyayari ngayong linggo. Bakit? Dahil sa huling impormasyong nakalap ng Billionaire News Channel, namataan si Baste sa Davao City International Airport at lumipad pa Singapore pasado alas 7, Biyernes ng umaga. Ako naman, meron din ako nakalap na balita. Nakalap ko lang to. Hindi ko sinasabing totoo, pero nakalap ko lang ito. Nalaman daw, di umano, allegedly, ng kampo ni Torre sa linggo. Kasi yung schedule ni Baste sa linggo, alam na po namin yan 2 weeks ago pa. Alam mo, hindi naman sa nagmamagaling tayo, ano? Kaya lang kasi, meron po kasing koneksyon yung isa sa amin dyan sa kanila. Okay?
At ito na yung kikwento ko sa inyo. Makinig kayo mabuti. Alam po talaga na aalis kasi nga po, naka-schedule po yung pagpunta ng mga kamag-anak sa Dahig. Kahit po ako po may visa na ako sa Dahig. Dapat actually, na-late na nga si Boss Dada. Nang punta sa Dahig. Di ba na ngayon nasa Dahig si Boss Dada. Na-late na siya. Dapat niyan, naka-schedule na maaga-aga yan, tas magsasalubong kami. Dapat nga, wala na ako ngayon, dapat nandyan na ako. Pero dahil sa mga schedule, inaayos, at yung schedule din ng mga pamilya Duterte, nauna na muna si Dada. Pagpaalis ni Dada, ako naman ang pupunta. Naka-schedule yan. At alam namin kung sino yung mga kamag-anak na pumupunta sa Dahig at naka-schedule kung sino-sino. Kaya hindi naman sa, alam mo yun, kasi katiwala naman si Boss Dada, alam ni Boss Dada ang schedule ni Baste. Matagal nang naka-schedule po yung Singapore ng pamilya ni Baste. Matagal na. Ang nadinig ko, nasa agap kong balita, nalaman daw, bago kumagat si Torre doon sa hamon ni Baste, nalaman daw ng kampo ni Torre na aalis talaga si Baste sa linggo. Yun ang nabalita sa akin, di umano. Remember, may ticket yan. Hindi naman po biglaan yan. They can verify. Nalaman nga nila na papunta na si Baste doon. Agad-agad nilang nalaman. Hindi. Kung ako ito yung pinipicture nila tatakas si Baste dahil may Kung ako tatakas, hindi ninyo malalaman yan. Di ba? Kaya lang, bakit ninyo nalaman? Agad-agad. Lumabas ka agad sa balita na pupunta siyang ang bilis ng impormasyon. At magtataka kayo, bakit nung sumagot si Torre, in-schedule na kagad, Sunday, laban tayo. May schedule kagad siya without even asking yung kalaban niya. Para, quote-unquote, magmukhang umatras si Baste. Oh. Gago! Kaya lang, ibubuking ko na kayo. Kasi nga, may narinig akong balita diyan sa kampo ninyo na nabalitaan ninyo aalis talaga si Baste sa linggo. Kaya in-schedule nyo sa linggo. Hindi naman po pwedeng cancelin yung lakad na yun kasi napaka-importante yun. Hindi ko na lang sasabihin kasi family matters yun sa Singapore, bahala na kayo. Kung anong maisip ninyo, family yun. Hindi lang siya. So, hindi pwedeng cancelin basta-basta yun. Pero bakit mo in-schedule nang hindi mo man lang tinatanong kung, uy, available ka ba? Hindi, isipin nyo mabuti bakit hindi man lang niya tinanong, available ka ba sa linggo? Suntukan tayo sa linggo. Di ba? O bakit niya kagad in-schedule? Hindi, basta punta ako sa linggo, pag wala ka, takot ka. Yan ang gusto nilang i-picture sa tao. Pag wala ka, takot ka. Sandali, sino kausap mo? Sinong pumayag sa'yo? Sino nagsabi sa'yo yung available ako sa linggo? Tama, mali. Yung sinasabi ko, akala ninyo maloloko nyo taong bayan. Kung napupulpul ninyo yung mga media, alam naman natin hawak ninyo media ngayon. Mga bayaran ng media, alam natin yan. Mga walang bayag ang media ngayon. Kung hawak ninyo, sa social media hindi kayo makakalusot. Lalo na sa Banateros, di kayo makakalusot. Yan ang totoo. Hindi kayo makakalusot sa Banateros. Kaya nagagalit sa mga tao sa Banateros Gago! Kasi ibubuking namin ang mga kalokohan ninyo. Okay? So maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita ulit.